Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapamilya. Tayo po ay nasa kalagitnaan sa linggo na tinatawag natin na midweek. Kumusta ang inyong kalahati sa linggo? Kumusta ang inyong hanap buhay? Kung kayo ay nag-aaral, kumusta ang inyong pag-aaral? Kung may pasok pa ngayon, sa gabing ito ay pagpapatuloy natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis. Tayo po ay nasa 26th chapter na. Ano po, na tayo ay magpapatuloy sa magandang istorya na to. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa kalahatian sa linggong nadaan na kami po inyong biniyayaan ng masagana, Ama. Hindi lamang po sa pangmaterial, kundi lalong-lalo na po sa aming pang-pisikal na kagalingan na kami po inyong pinagagaling sa aming mga karamdaman. Salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinapahiram sa amin. Sa aming mga pang-spiritual na kalagayan, Ama, sa pagpapaalala sa amin ng inyong banal na Espiritu kung kami nagkakamali. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. Sa gabi pong ito ay muli kaming dudulog sa inyo at hihingi ng patnubay sa aming babasahin na sana po ito ay maunawaan po namin at maintindihan na ito ay maiging gabay po namin sa aming buhay Kristiyano. Salamat po sa pagtugon palagi sa aming mga panalangin. Ang lahat po ay hinihiling namin at pinagpapasalamat sa inyo. Ito po ay alang-alang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, ngayon po ay magsimula na tayo sa ating babasahin. Simulan na po natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis. Genesis 26, 1 hanggang 35. Dumating ang tagutom sa lugar na tinitirahan ni Isaac. Bukod pa ito sa tagutom na nangyari noong panahon ni Abraham. Kaya pumunta si Isaac kay Abimelech na hari ng mga Pilisteo sa Gerar. Nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Huwag kang pupunta sa Ehipto. Manatili ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Dito ka lang muna't manirahan dahil sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo ang mga lahi mo, ang lahi ng lupaing ito. Tutuparin ko ang pinangako ko sa iyong amang si Abraham. Pararamihin ko ang lahi mo na sindami ng bituin sa langit at ibibigay ko sa kanila ang lupaing ito at sa pamamagitan nila pagpapalain ko ang lahat sa mundo. Gagawin ko ito dahil sumunod si Abraham sa akin. Tinupad niya ang lahat ng aking kautusan at katuruan. Kaya roon nanirahan si Isaac sa Gerar. Kapag may nagtatanong kay Isaac na taga-Gerar tungkol sa kanyang asawa, sinasabi niyang kapatid niya si Rebecca. Maganda si Rebecca kaya natatakot siyang sabihin asawa niya ito ay dahil baka siya'y patayin nila para makuha si Rebecca. Matagal-tagal na ang pananatili nila Isaac doon sa Gerar. At isang araw, nagkataon na dumungaw sa bintana si Abimelech sa hari ng mga Pilisteo at nakita niyang naglalambingan sina Isaac at Rebecca. Kaya pinatawag niya si Isaac at sinabi, "Asawa mo pala siya. Bakit sinabi mo na kapatid mo siya?" Sumagot si Isaac, "Natatakot po kasi ako na baka patayin niyo ako dahil sa kanya." Sinabi ni Abimelech, "Hindi mabuti ang ginawa mo sa amin. Kung mangyari ang isa sa mga taong ko'y sumiping sa kanya, ikaw ang magiging dahilan ng pagkakasala namin." Binalaan agad ni Abimelech ang lahat ng mga tao. Sinabi niya, sa sino mang gagawa ng masama sa lalaking ito o sa asawa niya ay papatayin. Nang taon din yun, nagtanim si Isaac sa lugar na iyon at masagana ang kanyang ani dahil sa pinagpala siya ng Panginoon. Nagpatuloy siya sa pag-unlad. Sa pag-unlad niya hanggang sa yumaman siya ng husto. Nainggit sa kanya ang mga Pilisteo dahil marami na ang kanyang tupa at kambing
at baka at alipin. Sa inggit nila kay Isaac, tinabunan nila ng lupa ang mga balon na hinukay noon ng mga alipin ng ama niyang si Abraham. Ngayon, sinabi ni Abimelech kay Isaac, umalis ka na rito dahil mas makapangyarihan ka kaysa sa amin. Kaya umalis si Isaac, nagpatayo ng tolda niya sa lambak ng Gerar at doon na nanirahan. Pinahukay niyang muli ang mga balon ng amang niyang si Abraham dahil tinabunan nito ng mga Pilisteo nang mamatay si Abraham. Pinangalanan ni Isaac ang balon na dati pangalan na ibinigay noon ni Abraham. Doon sa lambak, naghukay ng bagong balon ang mga alipin ni Isaac at nakatagpo sila ng bukal pero nakipagtalo ang mga pastol na taga-Gerar na ang pastol ni Isaac sa kanila raw ang balon na iyon. Kaya pinangalanan ni Isaac ang balon na Esek dahil nakipagtalo ang mga Gerar sa kanya. Muling naghukay ang mga alipin ni Isaac sa ibang balon pero pinagawayan din nila ito ng mga taga-Gerar kaya pinangalanan ni Isaac ang balon na Sitna. Umalis sila Isaac doon at muling naghukay ng panibagong balon. Hindi na nila ito pinag-awayan kaya pinangalanan ito ni Isaac na Rehoboth sapagkat sinabi niya, ngayon binigyan tayo ng Panginoon ng malawak na lugar para lalo tayong dumami sa lugar na ito. Hindi nagtagal, umalis si Isaac sa lugar na iyon at pumunta sa Beerseba. Nang gabing dumating siya, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama na si Abraham. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Pagpapalain kita at bibigyan ng maraming lahi dahil kay Abraham na aking lingkod. Kaya gumawa ng altar si Isaac at sumamba sa Panginoon. Nagpatayo siya ng tolda sa lugar na iyon at nagpahukay ng balon sa kanyang mga alipin. Pumunta si Abimelech kay Isaac mula sa Gerar kasama si Ahuzat na tagapayo niya at si Pikol na pinuno ng kanyang mga sundalo. Nagtanong si Isaac sa kanila, bakit kayo pumunta rito? Hindi ba't galit kayo sa akin kaya pinaalis niyo kami sa lugar ninyo? Sumagot sila, napatunayan namin ang Panginoon ay kasama mo. Kaya naisip namin na dapat gumawa ng kasunduan na may panata. Ipangako mo sa amin na hindi mo kami gagawa ng masama dahil hindi ka rin namin ginawa ng masama nang naroon ka pa sa amin. Inaruga ka namin ng mabuti at pinailis ka namin ng matiwasay. Ngayon na may pagpalain ka pa ng Panginoon. Kaya nagpahanda si Isaac para sa kanila at nagsikain sila at nag-inuman. Kinabukasan ng maaga sila nanumpa sa isa't isa pagkatapos naghiwalay sila ng matiwasay. Sa araw ding yon, dumating ang mga alipin ni Isaac at binalita sa kanya na may tubig ang balong hinukay nila. Pinangalanan ni Isaac ang balon na iyon na Sheba. Kaya hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinawag na Beersheba. Nang 40 taong gulong na si Esau, napangasawa niya si Judith na anak ni Beri na Heteo. Naging asawa rin niya si Basema na anak ni Elton na Heteo. Heteo rin. Ang dalawang babae ito ay nagbigay ng kalungkutan kina Isaac at Rebecca. Napakagandang istorya na po para tayo nanonood ng sine. Maraming salamat po. At sa pagtatapos ay tunghayan natin. Natunghayan po natin ang paggabay ng Diyos sa kanyang bayan tulad kay Isaac at kay Rebecca na sila po ay ginabayan ng Diyos, nagsinungaling pero hinawakan sila ng Diyos upang ito ay maitama. Walang napahamak. Ganyan ang Panginoon Diyos sa atin. Ayaw niya nga may mapapahamak sa bawat isa sa atin. Salamat sa pagnonood niyo ngayong gabi, sa pakikinig niyo ngayong gabi. Sa pagtatapos po, tayo po muna ay manalangin. Maraming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa istoryang ito na napakaganda. Humihingi po muli kami ng pagpapatnubay sa inyo
sa kalahating pang sanlinggo na darating, na kami po muli inyong gabayan, samahan ng inyong banal na Espiritu, ingatan ng inyong mga banal na anghel. Sa kalahating sanlinggo itong Ama ay humihiling po kami ng masaganang biyaya at pagpapala. Pang material, pampisikal at pang-spiritual. Maraming salamat po sa inyo at patuloy kaming nagtatagubilin para sa aming buhay na kami po ay lagi inyong hahawakan. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, maraming salamat po. Sa darating na Biyernes, tayo po ay magsama-sama upang ibasahin ang susunod na aklat sa Genesis 27. Maraming salamat po at happy midweek sa lahat.